Okay. Good afternoon sa tanan. Madong ni tingaw no. Okay, thank you, thank you. So, sige na. So, napatay isa ka solid na, types of solid nga nabilin kaning panganlan to kaning panganlan nila o ano, kaning platonic solids. Ito yung napad yung mas kuha na ng platonic. Pwede na kayo ito natin i-discuss. Tuloy na pa na siya. After platonic, naapad yun na ikuan. Hekod ng mga solids. Hekod nga grupo ba? Ako discuss ano. Ang mga Archimedean solids no. Kung nasi platonic, napoy Archimedean ato. Mga kuan, mga uh, giname after kang Archimedes. So lahi pud sila. Dili ko mo-discuss ato kay medyo kuan to siya. Kanang daghan kayo treason na sila kabuok. Kaning platonic manggawas na siguro. Katong kayo pananggawas so far no. So dili ko mo-discuss ato. Kaning platonic kaning nagagawas na siya sa board exam. Okay, ang platonic solid, kuan lang man na sila, kanira na sila 1, 2, 3, 4, 5. Lima lang kabuok na. So we have 5 platonic solids. The first one is the tetrahedron. Kanang pyramid lang na siya with triangular base. Nya, the same tanan face niya. Na? So kung say face sa bottom, maupod sa tanan. Pati sa yung lateral. We have also the cube. So magyapon, cube, di ba? Kung ano man na. Makita po nimo yung property kay the same po ang ilahang face area. No? We have also octahedron, icosahedron, and dodecahedron. So makita nato natin mga number of vertices diri we have the number of edges and number of faces. So for tetrahedron we have 4, 6, 4 respectively. So for cube we have 8, 12, 6, and we have the octahedron which is 6, 12, and 8. So pansin mo sa kanang number of vertices, edges, and faces niya. Di ba na kayo ma-observe nga kanagong muragi mirror lang siya. Wait lang. Something. Yung observe nyo, di ba? Nya, 8, 12, nya, 6. Pag human, murag na nabaliktad na tayo, no? So, nabaliktad din siya dire. So, na kay 8, 12, 6. So, pansin mo na. Then, maupod sa icosahedron o dodecahedron. So, mo gyapon 12, 30, 20. So, 12, 30, 20. Nya, mabaliktad siya. 12, 30, 20. So, that's why, kaning cube na to, kaning si cube ug si octahedron, these are also under kanang ginataw nato nga dual polyhedra na solid. So, mga dual polyhedra si cube o octahedron, kung imo na siya i-merge ang duha, na kay ma-generate nga another type of solid which is under sa dual polyhedra. So, mo po diri sa kaning icosahedron o dodecahedron. So, naka dual polyhedra po na siya. So, napod tayo dual polyhedra nga pwede na to
emerge kanang duha ka tetrahedron. So kung emerge nimo ang duha ka tetrahedron, dapat kay ma-generate nga another type of solid which is a dual polyhedra gihapon. Okay, so tulo na sila na. Tingnan ni and kani siya. Merge nimo duha ka tetrahedron. So that is also dual polyhedra. Okay, so kung gusto ka mag-compute og kanagong volume sa kana nga platonic solid, ang imo lang buhaton kay computon lang nimo ang volume sa pyramid per phase, no? Nya i-times lang nimo kung pila ka number of phases. So mo lang imong buhatan pag mo-compute ka og volume. And pag mo-compute pug ka og kanagong area niya, murag surface area. So imo ra man computon ng isa ka area niya. So bali for example sa tetrahedron, compute lang kag isa ka triangle, then imo lang i-multiply sa number of phases. So that's the area. So kumbaga sum of area of all phases lang. So kaning vertices nato, the V, phases o kaning edges, napuna sila ay kanagong relationship na. So na formula para ana kanang F diri E o kanang vertex na siya ay formula na. So ang nagbuhat po na yung formula kay si Euler. I don't know kung basa na. Anyway, we have si F plus kanimong vertex minus kanimong E is always equal to 2. So pwede na testingan na. So bali na kay F then plus kaning vertex B na lang niya. Tapos minus E. Yan. So kung magkalktaan so for example sa tetrahedron, na siya face nga 4. Then na siya vertex nga 4 gyapon. Nya na siya edge nga 6. So the result is 2. Sa cube 6, 8, then 12 na edges. 2 gihapon. No? So si Euler ang una nakapansin na. So you have 8, 6, then 12. 2 gihapon. Icosahedron 20, 12, then 30. So sometimes kung tanon magud ka na kanagong pila ka number of edges ang kaning icosahedron provided nga iyang number of vertices, no? Yung na ba, no? Or sometimes kung tanon jud ka niya pila ka book vertices si octahedron. So dapat kabalo lang pug kani. Okay. Icosahedron we have 20, 12, then 30. 2 gihapon na. So very useful na kaning formula ni Euler. So we have 12, 20, then 30. 2 gihapon. So tanan sila na. So follows the Euler's theorem na F plus V minus A equals 2. Okay? So yung na lang na. Anyway, mag-solve ang taon niya, no? Like how to calculate the volume, area. Do kaning kaniyatong mga platonic solids na yung mga built-in formula sa ana, no? So mas maayo po dog memoryado nimo na. Kana lang kaso kuan na siya sa ulo kanang lisod siya timanan. Memorize pa kasi memorize. Okay, ang tetrahedron mo ni siya, no? Ayang dagway yan. So mo na yung dagway. So kung imong tanawon by perspective murag lahi-lahi ang area na, no? Pero pareho na sila, no? By definition, tetrahedron is the same ang iyang kanagong face niya, face area. Okay? So we have also cube. So ang cube mo naman ni siya, no? Kanang box. Octahedron mo na yung dagway. So mo na yung dagway. So mura siya kanang duha ka pyramid with the square base gipilit na, gi-merge. So gidikit. So octahedron. Then we have the icosahedron. So sa icosahedron, kung makita nimo puros by the way, no, octahedron kay triangular gyapon siya. Mura jud siya kanang pyramid with square base. Ang icosahedron kay mong pansin, ang iyahang faces kay puros ingon triangle. So kabalo lang ka sa kanagong face area sa isa.
Nya times na kung pila ka book faces si icosahedron, then masikla nimo siya. Dodecahedron, ang tanan faces niya kay regular nga pentagon. So that is dodecahedron. So makita po nimo the same pod og side tanan, ha? That's why it's kanang regular nga pentagon. Kumbaga kung A ni siya, so A po ni tanan sides niya. So tanan po na, no? So bali A po na tanan. And dire A po ni siya. Bali regular pentagon tanan niya face. So at least kailan na ta, no? Og kakita taon silang mga dagway. Mo siya ganang sa kanagong sa diamante nga crystal. Anyway, mao po ni siya katong ginatawag og ina nga dual polyhedron. Ay sorry, dual polyhedra. By the duality principle, for every polyhedron, there exists another polyhedron in which faces and polyhedron vertices occupy complementary locations. So murag yun na nilang so balikan ni siya og kani imong emerge. So mo na yang ma-generate nga solid. So kaning nadri sa baba mo na ilahang mga dual polyhedra. So pwede po nimo emerge si cube og si octahedron. So mo niyang dagway na. So gina-merge na natin na or vice versa. Pareho man ni. So mo ni si cube og si octahedron anya si icosahedron og si dodecahedron. Gi-merge nimo. Vice versa. So mo ilang dagway. So mo ni sila ang kanang ginatawag nato nga dual polyhedra. So this polyhedron is known as dual or reciprocal. So the process of taking the dual is also called reciprocation or polar reciprocation. So murag yun na siya. So for example, kung atong pansinon, kung ato emerge si octahedron ug si cube. So yan na yan dagway. So mo na siya ang dual polyhedra. Then kung atong emerge si icosahedron ug dodecahedron, so mo po na yung dagway. Ayan. So wala nga solid ang iyang generate. So mga dual polyhedron. So that's why kita nimo na siya kanang murag og kanang pattern sa ilahang faces, vertices o edges. And pwede po nato emerge duha ka tetrahedron. So na tayo ma-generate nga dual polyhedron. Students with semol undertaking sa anyway. So at least kabalo na tanawon sa dagway sa dual polyhedron. At ta sa mga formulas kay mga natong needed sa board exam ng mga problem. So for tetrahedron, the formulas mo ni. Okay, the first one is kanang h, the height. So kung gusto nimo computeon ang height niya, so na kay formula nga square root lang sa 2/3 nya a dayon sa gawas. Okay? So yan na. We have also formula para sa kaning SB. Ang SB kay kanang area of the base na. Mo na siya din. So that is just square root of 3 a squared divided by 4. Kanya kung gusto nimo kuhaon ang surface area sa imong tetrahedron, napay formula square root of 3 a squared. So mo na imong surface area. So di ba kung mapansin nimo, ang surface area ni ba? Di ba ang area sa base kay kanina. Kanya di ba ang tetrahedron tanan face niya kay equal. So meaning kung unsa akong area sa baba, mo po'y area nako dire. So di ba upat man na ka face. So kung mo times kag 4 ani, so mabinlan kag ingon ani. So mo tong iyahang surface area. Ani siya. Okay. So karon kung imo i-multiply si, di ba kuan man siya, pyramid. So 1/3 area of the base times height na. So kumbaga 1/3 area of the base square root of 3 divided by 4 a squared times height niya square root of 2/3 times 8 na.
So kung imo na computon, so mabinlan ka og a cube nya ato i-simplify ang kaning 1/2 1/3. So we have 1/3 sa this is square root of 3 divided by 4, then square root of 2 over 3. Ayan. Oops, syntax. Okay, yan. So na kay ma-solve nga square root of 2 over 12 na. So bali mo na yung volume. So in terms of decimal, mo na siya na 0.11785. Sa ako kung gina-memorize kay kani nga formula 0.11785 na. Muna akong gina-memorize nga formula para sa volume for tetrahedron. So which is equivalent nga po na ni kay kanang 1 over 6 square root of 2 kuan man na siya. Kani square root of 2 over 12 which is again 0.11785. So kana man kung 0. Kana kung 0.11785 of a cube. Kuan mo gani siya kung mnemonics ani 11 feet. So kaning 7 murag f, t meaning 8 na 8 na t. Nya kanang 5s. So sa ko ang nauna kay 11 feet ra jud na siya. So 0.11 feet a cube. So una ko ang style. Okay, pero lisod siya timan-an dyan. No? Kung imong memorization si h, square root of 2 over 3. Okay lang kung tetrahedron lang. So anyway, sa board exam, halos among gawas sa board exam kay tetrahedron, mga cube na. May na. So katong ikosa o si dodeca, di pa kayo. So kasagaran nyo na ito ma-encounter si tetrahedron. So I think, sumayo kung memorization na lang ninyo no? Kasi magamit ninyo in the future. So anyway, depende mo na. Sa examiner kung pag-uwas niya na problem. So, muna itong mga built-in formulas para sa tetrahedron. Napod tayo formula sa cube. Familiar mo kayo tani, di ba? Box naman eh. So, kung gusto mo kuhaon ang kaning d, kana siya, kuha naman siya, kanang a square root of 3 na. So, ma-solve ni mo na siya diri kay naman kay a diri, yun a po nin diri. So, kung magkuha kag triangle ana niya, bali mo yun na niya. So, kung na kay a diri a pod ni. So, di ba, kaon mo ang kanang Pythagorean niya, no? And then, kung imo i-Pythagorean na, that is a square root of 3. Yan na po kay a diri sa taas. So, imo na po na siya square root of 2. Yan akong square root of a squared plus a squared. Di ba po na? Lagi, 1, 1, 1 na. So, meaning square root of 2. So, na kay a square root of 2. So, karon kung i-squared na po nato ni, kay dili man ta mo Pythagorean na puta ni, square root of 2 squared plus 1 squared kay a lang. So, natin makuha ngayon ani. So, ato mo na siya square root balik. So, ito square root of 3 na. So, muna siya. Square root of 3 times a. So, anyway, kaning d, I think there's no need nga i-memorize na muna kay there's no need i-memorize siya tungod kay pwede ra siya i-Pythagorean Pati pod kaning isa sa baba, I think there's no need po siya i-memorize kay by concept, kung na daw kay sulod nga bula sa usa ka box, ang centroid sa bula kay mo coincide sa center pod sa cube. So that's why kung na kay a nga height, so kung ang centroid sa imong sphere, kung ang centroid sa imong cube mag-coincide, so meaning na siya sa halfway sa a. Mao po dire half kung diri pud ka sa width, halfway po na siya sa A, pati po dire halfway po sa A. So simply, reduce na siya, no? Kay mo touch man ang imong bula sa sulod sa, marag mahimo man niya o kanagong tangent plane, no? Marag na. So na kay sphere, na siya yung marag tangent plane, which is ang face po sa imong cube. So I think common sense lang ni siya, no? So ang ato lang dito man inig mosulod kag bula sa ka box, ang center niya kay mo coincide sa centroid pod sa cube. Okay, pero kung isulod nimo ang cube sa sphere, ang radius sa imong circumscribed sphere kay mo ni formula. So ato na rin timanan. And then kani dali naman di ba? Kay kanang common naman unom ka face area, so which is a squared, volume
a cube. So, ang ato lang siguro tumanan kaning sa radius na lang. Yan ang square root of 3 divided by 2. Divided by 2. 0.866. PBB. Okay, katunog ng PBB. Okay, we have also octahedron. So sa octahedron, ang formula nato, so nagapon siya kanang radius kaning r kanang radius na sa sphere nga imong isulod sa octahedron. Mo na yung formula na. Square root of 6 divided by 6. So mabuhatan na yun yung mnemonics na. So mabuhatan. 0.408. 4, so F. Okay. 408. So, 408. Then, mana siya, no? Substitute man. Okay, mas dali siguro nito man. Ang square root of 6 divided by 6. Kanya pag r ka, kay square root of 2 divided by 2. So, kaning r, kay kana na siyang radius of the circumscribed circle. So, bali, ang octahedron, ang imong gisulod sa sphere, unsay radius sa katong sphere. So, muna yung formula. And then, for the S, which is the surface area, okay. So S is 2 square root of 3. A squared, that is the surface area. And then the volume kay square root of 2 over 3. So nabaliktad lang ang numbers. Anyway, so muna itong mga formulas sa octahedron. We have also formula para sa octahedron. So for the octahedron, so mo po na yung formula. So radius gihapon sa inscribed circle. So muna yung formula na. So di man ba? Kuya gaba na yung formula pero pasalamat na labog ka kay na yung formula na. Kaya kung imo ko ng sulbon, stang disura na. Kaon mo ang radius sa sulod. Radius sa sphere nga gisulod sa icosahedron. Saon man taon na pag-solve na. So nagpasalamat, bisag hago siya, magpasalamat na labog ka nga na yung formula. So 0.756. Mas dali na siya timanan ni wala ni. Parang ko nabuhatag yung next box. Ano nabuhatan siya pero ano malugaran. So anyway, divided by 4 ang isa. Oops. Divide 4, so 0.95. Grabe ka random, no? Random kayong numbers. Sige gaya. So anyway, mo na yung formula, no? Radius of the inscribed circle and radius of the circumscribed circle. Kanina na ng formula sa una, board exam, giampo na lang dyan ako nila. Hindi mong gawas. Ako lang yung gitaman lang yun. Kuha lang. Taman lang dyan sa tetrahedron, no? Ano dyan to? Tetrahedron ang gawas, no? May ganit, tetrahedron lang, ha? Okay, lisod kayo timan na ng formula. Pero kung kaya naman na memorize, no? Sumayo, no? So, 5 square root of 3 a squared, no? Kanya ang volume kay 5, 3 plus square root of 5 over 12, no? Pero gitry ko na ako siya memorize, no?
Pero ang ako yung gi-stick ug mayo si tetrahedron pero gitry na siya memorize. So, bas hindi na. Kuan lang good, mga short term memory lang good. Kapalugod sa for example na, so sometimes magawa, sometimes dili na. So at least na siya no. So ang formula pod sa dodecahedron kay mao po ni siya. Yan. A square root of 10 times 25 plus 11 square root of 5 divided by 2. And for the radius of the circumscribed circle is a square root of 3 times 1 plus square root of 5 divided by 4. So muna ito ang formula. For the surface area, so muna yung formula. And for the volume, mo po na yung formula, no? Grabe kang lisod, no? Grabe random, no? Amazing, no? Yan na yung nagbuhat, ano, yung formula. Actually, kuha po na ako na siya sana. Katong formula book na puro mathematics lang. Talamin ka sa author, no? Pero konti siya, tagalang nasod. Okay, so let's solve this problem. So calculate the volume of a regular tetrahedron with an edge length of 7 cm. So pag tetrahedron, ang ako ang way, kani siya, nagawas na siya sa board exam na. So, ang 11 feet lang yun, na? So, 0.11 feet, 8, yeah, 5. Yeah, i-cube na yun. Okay, kabalawang ka nga cc na siya, no? Cubic meter, cubic cm, yan na. So, i-cube yun na yung kapares. So, okay na din tanin, na? So, ato lang siya i-solve diri, ah. So, we have, okay, ang side is 7 cm. So, 11 feet, yan, 11 feet. Okay, substitute na to ang side niya, 7. So, na naka-volume, 40.42 cc. So, nadali na noon siya na. Pero pwede ganun mo siya solve o ka ng manual. Gusto ka. Okay, another problem, calculate the volume of icosahedron. Okay, calculate the volume of icosahedron whose edge length measured 8 cm. So, bali mo na ang imuhang icosahedron. So, na daw siya side niya 8 cm din. Kabalo ka sa tanang side na siya na. So, naman na siya volume. So, the formula is 5 over 12, 3 plus square root of 5, niya a cube. So, okay na, no? So, ang a kay 8. So, substitute natin na. Ako siyang gi-simplify. So, ni sa kanya muna sa no? Pwede siguro ni I na siya. Ni T na lang siguro ni. Pwede siguro L na siya, no? Ni T. Saka, no? Gwapong tag napini, no? Kaya nitilap na lang siya, no? Yan na ang tato. Sige, maramop siya lips, no? So, pinahalok na lang na, no? Nitila na, tama, no? Nya, mo dayon. Maramag lips good yan, ni kiss, no? So, nitila mo. Ang anak natong yung next anak na. Karon pa na ako na, karon pa na ako nabantayan. Gosh, yung so, nitila na yun. Tama di ay, gosh. Yung karon pa ba, no? So, nitila mo, no? So, na lang. Tala-tala. So, anyway, mo na siya, no? So, nitila mo na siya, no? Nitila mo. So, we have 2.1817 niya 8 cube. So, the volume is 1117.03 cc. So, nitila mo. Okay. Karon mo na nabantayan ba? So, una-una mo na ni sa una di kay F. No? So, mula nag-disod ko word na nitila. Mali. So, tingnan ako nagbuhat yung monis na ng platonic. Pukod, no? Buhat tayo yung monix. Okay, the figure represents an octahedron with diagonal AC, EF, kay 12 cm, BD,
8 cm. So makita mo na nimo no. So na kay octahedron diri pero kuyo man nga octahedron kay dali mag-face. Anyway, adi pareho ni sila face din. Pero gihatag niya ang kanagong mga dimensions niya dire. So ang EC daw kay 16 na. So meaning kung sa centroid 8 na. EF kani siya 12 so centroid so size. BD 8 cm so centroid so 4 So unsa daw ang total surface area ani o unsa daw ang volume niya. The diagonals are mutually perpendicular and the point of intersection is the midpoint of each diagonal. So para ma-solve na to ang kanang volume, so kuha lang kag kanagong volume sa isa ka pyramid. Di ba kun man ka pyramid? First octant, second octant, third octant, fourth octant, upat dan sa taas na. Fifth, sixth, seventh, and eighth octant. So another upat pud ka pyramid. So 8 ka pyramid tanan. So volume lang sa isa ka pyramid times 8 ana bale. So para ma-solve na to ang kanang volume sa pyramid, di ba naman kay triangular base dire. So triangular 90 degrees man eh. So pwede ra ka 1/2 sa base 4. Pwede pud kanimong base 8 na. So anyway, 1/2 sa 4 times 8 bale. So man imong area of the base. Ang height niya kani imong size dire. So times 6. So pwede pod kanimong area of the base kaning si 1/2 4 times 6 nya imong height kay kaning si 8. Pareho naman istorya. So kumbaga, the number of faces times the volume of pyramid per face. So nakay 1/2. Okay, pyramid is 1/3 na. So 1/3 area of the base, 1/2 sa 4 times 8. So balik akong gipili nga area of the base is kaning 1/2 sa 4 by 8. Unya ang height kay 6. So area of the base times 6. Nya since pyramid siya, so dapat 1/3. Unya 8 man ni kabuok, no? So times 8. So the volume is 256 cc. Yan. Okay, another as a problem is the total surface area. So to calculate the total surface area, ayan. Oops. Ato lang buhaton kay mo compute lang ta og kanang area sa isa ka face niya. Tapos ato lang i-multiply sa number of faces. So ato na lang buhaton, ato na lang kuhaon siguro ang kanagong side length niya dire. Kay di ba naman kay triangle, no? So kung na siya 4, nya na siya size, so ma-solve nato ni siya. This is square root lang sa 4 squared, nya c squared. So ako na lang solve ng area by Heron's formula. So alpha d alpha equals sa half sa perimeter. So magkuha lang ta dire og alpha a plus alpha b plus alpha c. Oops. Okay. So area sa isa ka face, square root of alpha d times alpha d minus a. Muna siya katong sa Heron's na. Ginawa naman natin. Ginahingan na naman natin siya. So next is alpha d minus alpha c. Area ni siya, na? So dito siya nakukuha ng volume. Kaya mo times naman ko og number of faces. So pila man ni ka face? 8 ka buok, no? First, isa ka face sa kada octant, na? So 1, 2, 3, 4. Upat dan sa taas, upat pud sa baba. So times 8. So mag-calc na lang ta. Okay, mangutahan na siya unsay value sa A. Ikaw na bahala kinsay mong A, B, C dire, na. So pwede naman na sila magka-interchange. Doesn't matter. So pwede kanina na siguro akong A. So I have square root lang sa 2 squared o 6 squared. Diba? Kani? Ay, sorry. 4. 4 squared, anya 6. So okay na ta dira. Ang B, so muna itong A. Ang B siguro kanina na siguro. So ma-solve nato ni siya by 4 og 8. So kumbaga square root sa 4 squared o 8 squared. And then ang C kanina na siguro. Ayan. May line. A, B, C. So kani siya makuha nato ni nga diagonal by 6 og 8, no? Nga Pythagorean. So square root lang siya sa 6 squared and 8 squared. Okay. So ang D, si calculator na bahala mo compute na. So na kay 13.077 6 8 7.
And then ang volume, total surface area is 249.928. 249. Look, wala lagi. Saan mali? 250. Mali lagi. Ay, CC man na yun eh. Tama na eh. So ang answer ani wala. Ay, area. Okay, area. Area sa face. So times 8, more na siya. Tingnan ko sa So 249, then 0.9. Wala na. No? So I think tungod lang sa decimal nga akong gigamit dire sa Pythagorean. So possible. Pila day? Ang plano ba? 7.21 sa calculator, halos tanan. Tanan din. So 8.94, dire kay 8.944. Probably tungod sa decimal. D is 13.07, dire na 78 dire kay 75 akong nagamit. Tungod sa akong decimal. Okay. So na siya. Okay, ito ta sa plane and solid analytic geometry. So now na to ang kanang points and lines. So ako lang i-discuss first ang kanang mga formulas. Then atay mga solve gamay para next meeting na to mag-connect section na ta. Tas mo ng connect sections. Okay, upat ka buok na. So start with a point. So na siya abscissa and ordinate na. So na to ang tawag niya kanang sa x. Pag makadugog mo o kanang word nga abscissa, x na siya na. So sometimes, what is the abscissa of niya na? What is the ordinate? Y yung pasabutan na. So sometimes we just call that one as x coordinate, y coordinate na. So pero usually kana nga term kay ginagamit nato sa 3D kay na magud tay z pa na. So that's why it's x coordinate, y coordinate, z coordinate. Ano na ni ba na? Kung 3D ka, so x coordinate, y coordinate, nya z coordinate. Okay? For a 3D system. Ano sa nato ang 2D? So karon na kay distance na, 'di ba? Kung gusto nimo kuha ng distance, pwede ra ka mag-Pythagorean, na. So kung na kay x diri, na kay y. So basically, square root lang sa x squared plus y squared. Tungod, ingana siya tungod kay nag-origin man gud ka sa 0 0, no? Pero if nag-origin ka not on the if ang isa ka point kay wala sa origin, like as a certain point. So punta na to ingana ni ba? So na kay x sub 1, y sub 1, no? So na siya x sub 1, y sub 1. Napod siya x sub 2, y sub 2, no? Yung gusto nimo kuha ng distance aning line segment. So actually Pythagorean naman gyapon pero dapat kuha lang nimo ang kanang difference sa x o change pud sa y. So considering this triangle, di ba? Change in x, so x sub 2 minus x sub 1. Change in y, so y sub 2 minus y sub 1. So pwede na ka mag-Pythagorean. So that's why ang ato makita nga formula, if you want to calculate the distance between 2 points, nga na itong makita na formula. So x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay, karon kung gusto nimo kuhaon ang kanagong bali na makay line segment, no? Di nya imo na siyang tungaon gud kaduha. So symmetrical, d divided by 2, d divided by 2. So kung halfway ang cutting niya, then kani siya nga point, we call that one as midpoint. So na po yung formula na midpoint. So since kanang siya, kanang nasa midpoint, so kumbaga pwede ra averaging, no? So para makuha nimo si xm, just take the average of x sub 1 and x sub 2. So kana 1/2 lang sa x sub 1 plus x sub 2. So bali mo ni siya nga distance na gikan sa y axis. So mapud sa ym. So average lang sa y1 ug y2. So gikan na siya sa x axis padulong dira. So that is your 1/2 of y1 plus y2. So karon kung wala siya sa kanagong middle, like at a certain point somewhere dire or dire ba kaya na. So buta na to kanang at a certain distance a and b na. So bali dili sila pareho value na. So a is not equal to b. Nya gusto nimo kuhaon ang point niya dire. So atong gamiton na kay di ba naman kay line segment nya imo siyang i-divide kaduha na. So that's why natay kanang formula nga kung mo-compute ka og x ug y atong gamiton kay kanang sa division of line segment nga formula. Okay?
So, pwede po naman siya i-derive anyway. Ako na siya i-skip. So, kanin sa division of line segment, usually yung formula niya, kay gawa na to sa kanang cosine function. Diba, kung nakay cosine function, so, ang cosine ani kay, di ba naman kay x, yan na kay x sub 1. So, this is x minus x sub 1 over a, hypotenuse. Yan, kung dili po ka sa pikas, kani siya, this is also theta. So, nakay, kanina lang, overall. So, x sub 2 minus x sub 1, kani siya. Kanya, iyahang hypotenuse kay kanin d. So, ngayon mo na siya i-rearrange na kayo makuha ngayon na no? Kanang a over d mo na ang kanang k sa formula sa division of line segment. So, that's why na kayo makita ngayon na formula. So, para di ka sig-derive, imo na lang dyan dimanan. If you want to calculate the x, nya gusto ka mag-reference diri sa kaninga point, no? So, dapat diri na siya starting, no? X sub 1. So kung diri ka mag-start, dapat ang kanang distance, ang ratio sa distance imong kuhaon kay manukad dire. Padulong sa katong x nga gusto nimong kuhaan na. So kumbaga kanang a over sa overall, no? Which is the d. Kung manukad pug ka dire sa kanang x sub 2. So may tabo sa formula, may muna ni siya. So kung manukad ko sa wait lang. Example, manukad ko diri na sa x sub 2. So akong x kay x sub 2 start dapat, no? Plus ako ang k nya akong kuha ng difference, no? X sub 1 minus x sub 2. Pero akong k ana should be kaning kay diri man ko nanukad, so it should be b over the overall. So kumbaga b over d. Okay na siya, no? Pero sa mga reviewers kaya to makita na formula. Anyway, pwede ra siya ingon ani ha. Mura magyapon nga style gibali murag ang imong point 1 kanina. Nya kani imong point 2. So murag kanira gyapon. So mapod sa y. So kung y pug ka, ang ginakuha na to kay sine function. So ako na lang ni siya i-skip, no, nga derivation. Ang formula natin gumanan kay y sub 1 plus k nya y sub 2 minus y sub 1. Okay. So mo lang na ang formula. Tapos pero lang siya o kanang pattern. So instead na x diri pulihan lang nimo siya y tanan. So na kay values. Okay, that is division of line segments. Na, so muna tong formula where k is a over d. So kumaga nag-reference ta sa point 1. So napud tay slope, so obvious kayo nga tangent theta, so rise over run. So y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Dali naman. So kanatong slope kay ako natong basihan para sa pag-compute or pagkuha sa kanang equation sa straight line. Okay, straight line man. So we have x and y. Okay. So kumbaga kung kanila nga triangle atong kwaon, so kung gusto na to kuha yung slope kay di ba y minus y sub 1 over x minus x sub 1 na. So muna siyang ginatawag nato nga 2-point form. Na siya, 2-point form na siya. Pag m lang unya kani siya imong ibangga 1-point form. Okay kana 2-point form ni siya. Pag kaning m o kanilang imong ibangga, so 1-point form kay nalang kay x sub 1 o y sub 1. Yan nila. So nakay 2-point form of a straight line, nakay 1-point form of a straight line. So, kung ato na siya i-rearrange, like nakay y minus y sub 1 equals m times x sub 1. So, karon imo na siyang kanagong i-cross diri sa y-axis. So, nakay coordinates ani karon nga 0 ang iyang x, nya na siya y-intercept, no? So, ginapangan na ito nag-b, by default ang y-intercept sa straight line. So, meaning, kung b day na siya, so ako na siya ikaw na. Ay nga na. So, natay makuha nga kanagong slope, kunya intercept, meaning, ni cross siya, no? Like, na siya intercept. Muna siya yung ginatawag na y-intercept. Ano sa intercept form niya. So, that's why, kung ay mo ang y1 kay b, ang iyang value, kanya imong x kay 0. So, may mo siya o yun na ni. So, that's why natay slope intercept form na mx plus b. Pero kaning intercept ngayon pasabot is the y-intercept. And then, kung ako ni siya dulaon, no? So, bali, mo intercept ko sa y ug x. So, ako siya ngayon para maka-intercept ko sa x. So, nakoy a. Kinahin mo na yung x-intercept.
So yung y kay 0. Nya kung y-intercept pod, so 0 yung x, b is the y-intercept. So nga to na siya ipambutang ko diri like ang y2 kay b, ang y1 kay 0. Nya na ba na? So imo ni ning dulaon, so ako lang na i-escape ning derivation. So ako lang na siyang ginadula dire by algebra. Then later on maka-generate ko og imo nani. Okay? So mo ni siya ang kanang ginatawag nato nga intercept form. Yan. So ang intercept niya mo nang A and B. So A para sa x-intercept, B is para sa y-intercept. Okay. So muna to ang intercept form. Dapat ay ma-generate po nga another form sa straight line. Kanagong mo, example, origin siya, no? Kanya kanagong mo kuha kag distance perpendicular sa kanang line, perpendicular. Meaning kaning P is the shortest distance possible, no? Nga imong ma-generate from origin padulong sa straight line. Pag ang usa ka line perpendicular sa kaninga line, meaning kaninga line is the minimum length. Okay, di ba? Kung incline na siya gamay, so medyo taas na siya. Na? So to make this line minimum, so it should be perpendicular with this line. So pangalan nato ni theta, 90 degrees ni siya. So meaning kung theta ni siya, theta po na. So kung theta ni siya, theta po na. So pwede nato i-consider ni nga right triangle. So ang right triangle mo na yung hypotenuse kay 90 degrees magkadire. So hypotenuse nimo kay A, na kay P, na. Yan na kay theta dire. So meaning kung gusto nimo kuhaon si A, pwede ka mag-cosine, ha? Like kanang cosine theta adjacent. Ang adjacent nimo si P, no, kay katapat sa angle. Ang imong hypotenuse kay kanang A, that's why ang A is just P over cosine theta. Now, considering po this triangle, di ba, 90 degrees ang po ni. So, meaning, this one are your sides. This one, the B is your hypotenuse. So, kung mukuha po ka na sa B, so, pwede ka mo gamit og sine, theta, since, ang imuhang P kay atbang mo sa angle, so, sine dyan na. So, P over hypotenuse, which is the B. So, that's why, ang B ni mo is P over sine theta. Kung imo na siya i-substitute diri sa imuhang intercept form, may ngani na siya. So, ako na dulaon. So, after nimo ma-substitute na siya, ako na lang escape ang kanang revision na ni. So, imo na siyang dulaon by algebra na. Kalaunan, mabot ka ani nga form. Okay, again, I don't recommend nga kanang mag-derive pa nga. Okay lang mag-derive if ever nakalimot jud na, pero dapat kabalo lang pug ka mag-derive. Pero mas maayo jud tong memorize na lang jud nimo ang mga different forms of straight line na. Mas maka-save gud kag time. Yan po siya lisod timanan. So sa kalaunan, pag imo na ipambutang ang mga value ana niya diri sa imong intercept form, na kay ma-generate ngayon ani. We call this one as normal form. So ang P, by the way, that is the perpendicular distance from origin to this straight line. So we call that one as normal form. Okay? Dapat ay normal form. So karon, pwede pa nimo na dulaon in terms of kanagong coefficient of straight line. So kanay mo ang x-intercept that is equivalent sa negative c over a. Unya kanay mong b is equivalent na siya sa negative c over b. So ang a, b ug c, those are constant sa straight line. Murag coefficient ganiya. Okay? So kumbaga, equal na sila. So pwede naman siya i-substitute dito, no? So kung gusto na ko kuhaon si cosine theta, so that is just kani nga kani nga a, nya small a. Wait lang. Kanina lang. So AP over C. Nya kung sine pug ka, so BP over C. Imo na siya ibutang diri So may una ni siya no. Dulaw na po na nimo no by algebra. Yan. So cancel out si P. Imo siya yun ni. Then kalaunan makaabot ka diri no. So which is i-rearrange na to ato lang i-transpose si C. So na kay makakuha nga equation of straight line. So we call this one as the general equation of a straight line. Okay, so mag-memorize na tani kaysa mag-derive ka. Aso na yun. So overall mo na ni ang inyong memorize. So the general equation of the line is we have ax plus by plus c equal to 0, where a, b, and c are coefficient of line. Intercept form is x over a plus y over b equals 1. Kung gusto niyo makuha si x-intercept shortcut by just looking at the general equation, so pwede ra negative c over a. Ano kay x-intercept?
Kung gusto po nimo kuhaon si y-intercept shortcut by just looking at the equation of the line, that is just negative c over b. Dari mo siya timanan kay always negative c ang taas. Nya kung x-intercept, divide nimo sa coefficient ni x. Kung y-intercept, divide nimo sa coefficient ni y-intercept. So nga na mo solve og x-intercept kanang tagan gyud ka kanang line. Nya di na ka mabalaka o kanang himo og intercept form na niya na. So pwede ra yun ni. Anyway, kung di po gaganahan mag-memorize, pwede na po nimo siya i-0. So example, na kay ex, diba? Ex plus by plus c equal to 0. If you want to calculate the x-intercept, so di ba x-intercept kay kanang a, nya iyang y kay 0. So i-let lang nimo si y be 0 and then solve for x. Yan na lang. So kung gusto po nimo kaon si y-intercept, so meaning si x 0. So sa imong equation, so you let x be 0 and then solve for y. So ang y nimo is your y intercept. Okay, nga na naman. So pwede na po ganyan na no? So pwede po mag-iwanan So which is mas easy naman po. Marunong mag-apon ng istorya. Negative c over a, negative c over b. Normal form mo na siya. So napatay lang yung formata na. So pwede po na to ihimuon siya og iwanan So like kanang imuhang kaning cosine theta nimo. Equivalent na siya sa a over square root of a squared plus b squared. While kanimong sine theta, that is also equivalent sa b over square root sa a squared plus b squared. Yung kanimong p is also equivalent sa negative c over square root sa a squared plus b squared. Okay. So sometimes kaning normal form pwede ingani pug dagway. Okay, so slope 1 point form, slope intercept form, and 2-point form. So muna itong dumanan sa straight line. Okay, natay mga distance formula pod. So for example, if nakay line ax plus by plus c, yan nakay point x1, y1. Yan, gusto ko nimo compute niya distance, minimum distance. Again, minimum distance by rule, it should be perpendicular to a given line. So mo lang buhaton, kay mo lang ni kopyahon kanang iyang line, may una ni. Tapos i-divide lang nimo siya sa square root sa coefficient ni x ug y. Kaning plus minus na i-rule na. Mugamit kag plus pag ang imong b kay plus, meaning positive sign na. Pag imong b kay negative sign or negative iyang coefficient, negative iyang value. So negative pa rin mong gamitan. So kumbaga si plus minus kay mag-uyon kung unsa ang sign ni b. Kaya di ba sometimes ang b kay pwede positive, pwede negative na. So muuyon pa na siya dito. Okay. So na ko makita ng mga libro nga sometimes ingon sila nga plus minus gamiton lang nimo siya for the sake nga ang distance may mo positive na. Okay man pud na siya actually. Kanang for example na kay ma-solve diri sa taas na ang iyang value kay negative 5. So meaning para may mo siya positive ang imong gamitan nga sign kay negative na. Pero okay ra na siya dito sa may 3D banda na kanang 3D analytic na. Pero pag plain 2D na pansin lang nako no. Based on my experience akong pag-solve. Sometimes ako dili mo gana na may mga instances nga dili siya pwede ngayon na ang imong concept nga ginatimanan. So mas maayo ngayon na ni nga ang plus minus is maguyon sa unsay sign ni b. Pero anyway, basta distance matik 1 maguna siya. Kung mo compute og distance diretso, so dapat positive jud siya nga value na. Pero na mga instances nga gamiton nimo siya nga formula for kani nga problem. Kumbaga mulabay sa kani before nimo ma-solve ang katong tinod nga problem. So pag yun na dapat mo gamit jud gani nga concept. Okay, mulahi jud ang answer kung hindi mo siya gamitan. Wala ko lang napansin ha. Anyway, at least kabalo lang pud mo ha. So kung distance between parallel lines, so since basta parallel ang property niya kay pareho man ni sila coefficient no. So kung unsay coefficient ni x ug b diri the same coefficient pod sa ka line. So usually para mabala nato nga kaning line kay parallel, tanaw lang nimo ang coefficient ni x ug y. Pag pareho gani na sila, meaning parallel na sila na. Kasi kung compute ka o ganagong distance kay kuha lang nimo ang mga constant nila. Pareho na ni formula. Constant lang. Pero this time absolute. Actually kuha na siya plus minus pero
katong rule gay na nga akong ingon nga kung unsay answer diri kung negative, negative pud siya, kung positive, positive. So i-absolute na lang na. Kung man kay bantayanan kayo ani. So C1 minus C2 kato lang gay na no, medyo na kay bantayanan jud. So C1 minus C2 over square root of A squared plus B squared. So ikaw na bahala kung kinsa imong C1 C2 ani, i-absolute mo gid gyapon nimo. Yeah, kasi kabalo ka basta absolute. Ako naman yung naingon no, nga kanang mga absolute mga babae man na, di ba? Mga girls. Bisag negative, positive yun na sila, no? So, always yun na sila tama, no? Singa na rin na siya. Mga babae na. Hindi na sila masayo. So, yun nagkatinga, no? Nagkatinga, no? Ay na po, gag-argue, no? Gag-argue ka, no? Ayun na lang dyan. Diyos ka na. Okay, so always na sila tama, absolute na. Then, we have also, one na yun, ako yun, no? So, ang parallel lines kay the same x ug y. So, since the same sila o kanang coefficient ni a ug b, so meaning the same sila og slope na. Di ba? Kabantay ka ng slope nga y equals mx. So, take note, yung variable kay si y o si x na. So, meaning kung pareho sila og coefficient sa x ug y, so meaning ang parallel lines have the same slope na. So, which is obvious pud gaya, no? Parallel sila, so the same just like slope na. By common sense. Okay? And then, we have also kanang yung perpendicular line. So, mabala nimo nga perpendicular line sila pag ang ilahagong sign kay magbaliktad, mag-interchange, unya opposite sign. Okay? So, kabalo ka nga perpendicular na sila. Kanayo na, di ba? Kanang kung nag-interchange lang ilang kanang coefficient. Tapos, mag-negative ang isa. So, pag yun na, by just looking at the kanang equation, so kabalo ka nga perpendicular line na siya. So, pag mag-interchange ang ilahang coefficient, then opposite ilang sign. This one magbari. Doesn't matter no kung saan ang value sa imong C1. Kanila yung tanawon. So since nagbaliktad lang sila, o mag-negative siya, so meaning ang slope dahil sa isa ka line is just the negative reciprocal sa isa ka line. Okay? So mo na iyahang formula. So na po instances nga ang instead nga perpendicular line meaning normal line 90 degrees na po instances nga kaninga line is dili mag 90, we call that one as intersecting lines. Kanagong nasa lay angle between pero dili 90 na. So sometimes we generic term kay intersecting lines lang jud. So sometimes pangayuan ka unsay point of intersection sa duha ka lines or pangayuan ka og angle between two lines. So pang ma-compute nimo si by the way nag-vary na tanan sila. So kabalo ka nga intersecting lines. Usually pangutana ni kay angle of intersection, so ano yung formula? Tangent theta is equal sa m2 minus m1 over 1 plus m1 m2. Nya kung point of intersection, usually akong style, ako ara po rin siya style, no? Pero pwede naman magkabalik-baliktad. So, ako ano yung style kay mas dako ni siya compare diriya. So, ang purpose is to achieve a positive angle. Pero pwede na magkabaliktad. Kita ninyo na ako example diri nga ato bali-balihan. Wala problema. Kay mo sulod mo gyapon si vertical angle theorem. Kaning angle na mo diri is the same angle diri na. So, vertical angle theorem. So, it doesn't matter kung magkabali-bali sila. So, point of intersection, kanang point of intersection, solve lang nimo ang two equation to unknowns. So, na kay ma-solve nga x and y, then that's the point of intersection. Okay? So, let's have an example na para makita na to yung application. So, natay prison break diri anbot kung kita na mo na, no? Dapat mo tan-aw mo ng prison break na silida. Kon ano? Kon ang kuan actor, no? Kuan siya, structural engineer siya atong nga prisuhan. Kuyaw kaya na. Murot ginawa na. Anyway, pag-study lang mo, ha? Ay magtarag silida, ha? Swimming pala na. Lahi mag-sir, lahi mag-kuan, lahi mag-advise. So, kana lang, ano? Kana may free time ba, no? Di ba, pwede nga sila kag-study, no? Makabuang mo na, no? Grabe sa na sila kag-study. Paulay-hulay, sabi, no? Kaon po ginagmay, no? Tawag silida, no? Di ba? Dula, ayan na ba, no? Kuan ba na, apel ba na, no? Di pwede nga sila kag kanang study, exhausting gaya, no? Kabuang mo na.
Ikaw buwang pakadaan, samutan pa yun mo, no? So, hassle kayo, no? Kasi kung baka na engineer, wala, patid na kaglata, no? Sa lisod kayo. Engineer lagi, pero patid po lagi lata, no? So, kaulog sulupin, pastila na. Di ba si Kwan man, no? Wala na. Buwang na di ay, no? Tanong sa kalsada. Minsan to, no offense sa mga Kwan. Okay, so, yan na, no? So, usually, so, una, di mo po si study ra, no? Pero, kung study po ko, grabe po, no? Paano mo ganawa akong style? Kung nag-review ko kay, antod, bisa gantod ka ron, no? Na-jud ko'y kanang allotted time na mag-study. Then, nako'y time nga mag-relax, na? So, may una na ba? Kay, lisod kayo, ganang, sige, study, kabuang kaya. Or sometimes, napoy style sa uban, nga kanang full Monday to Friday study na niya reminis sa Saturday na kanang summary ba na summary sa na imong natun-an sa Monday to Friday i-summarize nimo siya sa Saturday kung sa imong na-studyan no sa mga formulas kung memorize pa ba ka no usually kanang Saturday ginagamit nako for kanang memorization mag-memorize og formulas yan na no kay useless na kay study kalimot ra pud ka no useless na nag-study ka kalimutan na nimo no. So, useless lang. Nya kapoy ba kay mobalik og study na. Ami nga nag-study na kana yun nya. Taud-taud nakalimot ka, balikan na pud nimo, hassle kayo na. So, that's why na jud Saturday nga mag-memorize og formula na. Refresh lang na ako na studyhan. Then Sunday relax day na. Na. Simba na. Okay? So anyway, muna to layo asa gimbaka nila yung istorya. Layo ang istorya na. So ito na sa Nisolbon, a prisoner in a concentration camp not far away from two intersecting roads which are orthogonal to each other is planning to escape na by digging a tunnel towards a big drainage pipe which discharge into the Subic Bay na. Mura dyan yung prison break ba no? If the pipeline has x and y intercept of -3 and -4 respectively and the camp has coordinate of 1, 3, with respect to the intersecting roads, determine the length of the shortest tunnel that the prisoner could dig. The shortest tunnel by rule na sa calculus it must be perpendicular to a given line na. So for example kung gusto nimo ang kaning line sa imong tunnel kay shortest so it should be perpendicular sa kaning drainage line. So gihatag man niya ang x ug y intercept sa drainage line na -3 ug -4 daw. So that's why ang imong straight line kay mo ni kana siya. So man imong drainage pipe daw. Nya kaning kampo daw nimo na daw siya sa coordinates nga 1, 3. So 1, 3 daw ni. So, pwede na to gamiton ang intercept form para ma-generate na to ang equation sa atong drainage pipe na line. So, x to the negative over -3 plus y over -4 equals 1. So, times na akong -12. By the way, ang purpose ng nimo is para mahimulan siya og kanang line form, linear. So, na kay 4x plus 3y equals sa -12 transpose. So, man nimong equation sa drainage pipe. No? So, di ba, ang kinanglan lang nimo para ma-solve nimo ni nga distance kay points lang niya o kaning equation na ni na. So, sikla na. So, naka-equation na ni, naka points diri kana 1, 3 ingon sa problem. So, imo lang i-substitute si 1 diri unya si 3, then na kay answer. So since distance lang diretso akong kwaon, so pwede ra ko mag-absolute na lang ha. Kay total marong magyapon. Except na lang gamiton na ako siya nga formula for another reason ha. Pero pwede ra pud ka mag-absolute na. Kay distance man gud siya. So ako lang i-type ang equation. So 4x plus pero akong gamiton katong rule jud niya nga dapat gamitan. Okay. So ako ang sign sa square root sa coefficient 4 squared plus 3 squared. Nya coefficient ni b kay di ba ang y positive so positive pud ni. Bali ang sign dire na kay plus minus man na. So ngayon pwede ra pud wala na. So mag-calc din ta, x is 1, then y is 3. So the distance is 5. Okay, so yan na. So nag-absolute lang ko kay distance mo gud diretso mo ngayon. So kabalo ko nga dapat positive ang result. So the answer is 5 km. Okay? Okay, another problem.
So unsa daw ang angle between two lines, 3x plus 4y equal to 0 and 5x minus 2y equals 3. So ang imong buhaton na ni dapat makuha sa nimo ang mga slope ani nila. So kuha na tong slope ani nila. So for equation sa line nga 5x minus 2y equals 3. So di ba kuha na siya 5x minus 3 transpose. Transpose na to. So meaning kung in terms of kanang slope intercept form, so na ako'y 5 halves of x minus 3 halves. This is my y-intercept and this is my slope. So kanang 5 halves akong kinahanglan. So thus na ako'y slope para ani nga line, kaning pula 5 halves. Kanya para sa kani kaduha nga line 3x plus 4y equal to 0. So imon po nato siya og y-intercept form. So na kay 4y equals negative 3x. So kumbaga atong y is just negative 3 over 4x. So meaning ang y-intercept niya kay 0. So that's why makita mo din na ako'y 0 diri. Diri ang y-intercept kay mga 3 halves. Anyway. So na ako'y y-intercept nga 0, then ang slope kay negative 3/4 na. So kumbaga ang slope ani kay negative 3/4. So para ma-solve nimo si angle between them, okay na tani na. So para ma-solve nimo si angle, di ba naman tayo formula na, no? Yan siya. So imo lang i-substitute ni siya. So na kay 5 halves minus sa negative 3/4 minus including sign nya 1 plus 5 halves negative 3/4 tangent inverse din ka. So na kay nakuha nga negative 74.93. So karon kung what if kani ang imuhang di ba kani man imong M1 no, kani imong M2 base ani nga solution. So kung baliktaron nimo na siya at testingan, bali ang imuhang M2 kay si negative 3/4 anya si M1 kay 5 halves na. Pag imo na siyang ibutang, nagkabaliktad na, yung kuha mo si theta to, pareho value. Just negative, just opposite ang sign nila. So it doesn't matter, no? Ikaw na bahala kung isa mong M1, M2 na. So mag-negative lang na sila. Mag-opposite sign. Okay? Values. So ito yung diril na sa siguro ta kutob class na. Continue na lang ta next meeting. Okay, thank you na. So see you niya na. Mga unya kadali ra pud da na kay I know mag-study pa mo na kaya hapit din yung quiz. Pagka Friday mag group study, ha? Ang style sa group study sa wala kabalo na magkuan na ako i-prepare nga problem. Anya ako siyang solbon sa front. So at least ma-train pud mo at the same time. Singa na raman murag i-refresh lang nako ang mga problems nga related lang sa katong coverage na yan na. Solbon na to. So di siya group study nga kanang kamuloy mag-study no. So mag-solve jud ta bali. Sige, thank you na. Dismiss na ako ang klase. Thank you, sir. Dali. Thank you, sir. Para maka-study. Thank you, sir.